Hello, 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 hello. Kumusta? May adlaw karon tanam, mga kaigsunan, mga kasampyak. Here we go again, Buhay Amerika, Duterte loyalist, magaingon nga. Kung adunay nahidog mo, tungod sa tumang kakapoy og kaluya, ang imong mga pulong may gadasig kaniya sa pagtindog. So, mga kasampyak, kung saan man kayo sa mundo, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat. At muli, kayo inyanyayaan ko na magsampyak man lang itong munti kong channel. At ano pala, time check. 7:46 in the morning and 7th of August 2024, Wednesday, dito sa Brooklyn, New York. Ito, maulan na umaga po. Galing pa tayo ng night shift. Panggabi po tayo. Galing pang trabaho. Daan muna dito sa parke para magpahangin. Kaso maulan eh. Kagabi pa to. Kagabi malakas yung ulan. So ano bang pwede nating pag-usapan ngayon, mga kasampyak? Ano lang, sa lahat ng mga nangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, sa mga taong pinagkatiwala natin, pinagkatiwala natin ang lahat, ang ating kapayapaan, ang ating kaligtasan, ang lalong-lalo na ang kaunlaran ng ating bansa, ng ating bayan, na tayo ay nabudol nung nakamtan na nila ang kapangyarihan, ang sagana ng kapangyarihan. Naabot na nila ang tuktok ng fame. Nakalimutan nila ang lahat. Nakalimutan nila ang pangako. Kung akala nila or akala ninyo kaya nyong bayaran ng lahat, kaya nyong bilugin ang utak ng mga Pilipino, nagkamali kayo, kasi hindi lahat. Kung nabayaran nyo ang mga social media influencers, ang mga traditional mainstream media, pues hindi lahat. Gising na sa sinabi ko ang halos lahat ng mga Pilipino. If you fool me once, shame on you. If you fool me twice, shame on me. So mga kasampyak, tayo ay magkakaisa, labanan natin ang mga tiwaling gobyerno na namumuno ngayon. Hindi sa pakikibaka, kundi ipaabot natin ang mensahe. Ipaabot natin sa kanila ang mga hinanaing natin, para din mapaabot sa sambayan ng Pilipino na tayo na ay nag-iikaos, tayo na ay nagdurusa dahil sa mga maling pamamalakad, mga pagsusupil sa ating karapatan. Tingnan nyo mga nangyayari sa ating paligid. Wala na tayong kapayapaan, yung peace and order, yung malayang magpapahayag. Magtanong ka lang, pwede kang kasuhan, pwedeng buhayin yung mga nakaraan mong kaso, o pwede kang gagawan ng kaso. Kung gusto na nila i-normalize ang lahat ng mga kanilang kamalian, hindi nila alam na nilagay sila dyan para magtrabaho. Pero anong ginagawa nila? Instead na magtrabaho sa karapat-dapat na trabaho, tayo ang tinatrabaho. Sana ang lahat ng mga Pilipino magkakaisa para labanan natin ang mga ganito, mga tiwali sa ating bansa. Tingnan mo yung mga nangyayari ngayon. Nung lumabas yung video about Polvoron, sabi nila AI yan. Lalo na si Abalos. Sabi niya, tingnan mo yung tainga, hindi yan si BBM. Okay, pwede nating pagbigyan, pero nang tinisting ang video doon sa Deepware, nasabing 100% walang malicious na so kapani-paniwala na totoo yung video, although matagal na yun. Tapos yun pang si Agent Morales na lumabas yung nagkwento, pero nung ginawa, kinulong, kinukontempt.
tinakot, death threat, ganun. So wala, grabe na talaga ang gobyernong ito. Tapos ngayon may lumabas, may eyewitness na, lumabas na talaga yung mismo na nakakita within the circle, yung sa circle of friends, circle nila, tinawag pa nga Voltes 5. Pero anong ginagawa? Ang ginagawa ngayon, lumabas ang mga bayarang mga social media influencers, sinirampuri yung tao, si Cathy. Kasi alam naman natin pattern yan. Tapos ang mga kaparian, ang mga CHR walang imik. Sino ba yung sino ba yung head ng CHR? Di ba si Hontiveros ba? Siya ba yung human rights? Yung committee ng human rights, siya ba yung head dyan? Wala siyang masasabi. Walang imik. Parang walang naririnig. Pero sa panahon ni Tatay Digong, kunting kimbot lang. Si Risa Hontiveros, laging ko makastigo. Lalo na ang simbahan. Minuto, bawat oras, laging may na sinusupil daw yung mga kalayaan, karapatan, ganun. Mga human rights, ganun. Pero tingnan mo yung mga nangyari or nangyayari sa QGC, may namatay, may nasasaktan, lalo naman yung mga bata, emotional, ganun. Mas malala yung emotional, ganun. Tapos may nasaktan pa physically. Tapos ang mga pulis gusto pang ipatupad yung mga kagustuhan nila, yung wala sa batas. So tingnan mo yung dalawang general, yung si General Torre at sino yung isa, kalimutan ko na. Basta dalawang general, yung head natin ngayon, si Marvel, lalo na si Torre, yung mga sinabi niya, gusto pa niya yata niyang tumira doon sa QGC. Sabi niya maglagay ng at least 1,500 policemen para doon tumira ng isang buwan, para daw talagang magbantay doon sa para halukat yung QGC. Tingnan nila, ano ba yung kalukuhan na yun? Gusto nyo nang mag-lodge doon hindi yan. Tapos tinanong pa siya na hindi pwede yan, dapat susunod kayo sa batas. Sabi niya pag susunod daw sa batas, hindi daw makuhuli ang dapat mahuli. So ano bang ibig sabihin na ngayon? Lalabagin natin ang batas. So ngayon nakikita natin na may mga abuses na ngayon. Tapos lagi nila sinasabi na sa panahon ni Tatay Digong maraming abuses. Samantalang ngayon natin nararamdaman yung totoong abuses talaga. Tingnan nyo, wala, lalo na yung mga traditional media. Tingnan nyo, walang nagsasalita. Wala ni kahit isa, maliban sa SMNI lang. Kung kaya't yung SMNI gusto nilang masara talaga. Gusto nilang wala nang makakita sa mga pinagagawa nila ngayon. Kung kaya't gusto talaga nila idiin si Kibuloy, kahit si Pastor Kibuloy, kahit patay na yung kaso, pilit nilang bubuhayin. Gusto nilang makukuha si Kibuloy para siguro gusto nilang ipadala doon sa Amerika. Tingnan nyo mga kalukuhan nila. Tapos itong mga polis pa, kinikidnap pa nila yung isang babae dyan. Tapos sabi nila hindi daw nila kinuha, hindi daw. Samantalang may video naman. Tapos dinex pa sila or tinawagan ng attorney nila sa QGC, sabing wala daw. Nung una hindi pa sinagot yung mga text ganun. At kalaunan nag-text na wala daw sa kanila. Pero nung pinalabas na yung video na kinuha talaga nila yung babae, no choice na sila. Nagsabi sila doon na
Tapos ngayon, kung kaya't ayaw nila na mabidyohan sila. Tingnan nyo yung mga kalukuhan ng mga pulis. Kung kaya wala talaga akong tiwala sa mga pulis. Mas may tiwala pa ako 100% or 99% man lang sa mga sundalo. Pero pagdating sa mga pulis, wala. Alam kong may ilan dyan na hindi lang makapagsalita kasi takot din. Kasi yung head nila malandurubo loko-loko yung pinaka-head nila. So takot din sila na mabalingan. Kung kaya hindi na lang sila nagsasalita kasi may mga pamilya din yan, may binubuhay, may mga pangarap pa yan sa buhay. Kaya wala talaga. Kung kaya tayong mga Pilipino na mga mga private individuals, private citizen, tayo yung magsasalita para magtipon-tipon at para one day soon magising na talaga ang lahat para magkakaisa tayo para lipunin natin tong mga kasamaan. Kasi wala na talaga. Kawawa ang ating bayan. Isipin nyo, tayo mawawala lang tayo, once lang tayo. We will pass once in this world. Pero yung may ating mga next generation yung ating dapat titingnan. Kasi sila yung maghihirap. Kung iilan lang dyan yung maghari-harian, gagawin na lang na mga utusan, gagawin mga slaves ang ating mga next generation, yung mga kabataan natin, yung mga pamilya natin, mga relatives soon. So magiging kawawa na. So wag nating hayaan na ganito na lang yung mga mangyayari. Kung ganito, lagi na tayong ganito, magiging pulubi, magiging mahirap ang ating bansa, ang ating bayan. Madali tayong sakupin ng ibang bansa. Kung saan noong unang panahon tayo sa buong Asia, tayo yung nasa itaas. Ngayon tayo ang nasa taas naman, pero baliktad, pinakababa, mababa. Ganun. Kasi wala, puro corruptions. So yung mga iilan lang yung mayayaman at tayong nasa baba is mas lalong naghihirap. Tingnan nyo, pati simbahan, kurakot. Wala na talaga. Wala na tayong mapagkakatiwalaan pa. Sa panahon ni Tatay Digong, pati simbahan, laging may sinasabi, kahit may pa naman tayo na separation between the church and the state. Kung kaya ngayon, tatanungin natin, kahit sabi na may separation, pero saan, kung saan sa panahon ni Tatay Digong, lagi kayong may sinasabi, o saan na kayo ngayon? Simbahang Katoliko. Ako, Katoliko ako, pero tingnan nyo yung mga ginagawa ng simbahang Katoliko. So wala na talaga. So mga kasampyak, tayo'y hindi mawala ng pag-asa. Tayo'y magdarasal lang tayo araw-araw at na sana magising itong ating nasa gobyerno. Hindi pa huli ang lahat. Sana'y wag darating yung panahon na pati sarili nyong mumultuhin kayo ng sarili nyong multo, sarili nyong konsensya. Lalo na pag lagi kayong ganito, itong rehime ni Marcos, babalik tayo sa panahon ng tatay niya. Pagdadanak talaga yung dugo, pagsisihan nyo pag nagka-civil war. Kasi pag maraming mamamatay, yung sarili nating kadugo, sarili nating kababayan, magsisisi talaga kayo. Tingnan lang natin kung saan kayo pupulutin. Kung noon nakatakas kayo sa Hawaii yung pamilya nyo, baka dito kukuyugin na kayo ng taong bayan. Sige mga kasampyak, maraming salamat po kasi medyo na yung ulan. Lumalakas na naman. The whole day, whole night talaga itong ulan. Pero kagabi masyadong mas malakas kagabi. Pero ngayon kanina tumigil, pero ngayon bumalik naman. Sige mga kasampyak, maraming salamat po at tayo'y laging magdarasal lang. God bless po.